Hindi ko to ito-tolerate. Susundan kita kahit saan ka pa man pumunta. Hahabulin ko kayo. Maghihiganti ako sa inyo. Dahil sa pagtataksil na ginawa ninyo. Ganun. Agad niyang ipinahanda ang ship at nagsimula silang maglayag. At naabutan sila ha. Ibig sabihin medyo mabagal yung Argo kasi naabutan pa sila nitong ship ni ni King Aietes. Alam na alam ni Medea na aabutan sila ng ship ng kanyang ama. Kaya naman ay nag-isip na naman siya ng paraan. Nagpaabot siya ng mensahe doon sa kabilang ship. At sabi niya, gusto ko sanang makipag-reconcile. Gusto ko sanang matapos na ang gulong ito. Sige na, babalik na ako sa Colchis. Gusto ko lang sana nakausapin yung aking kapatid. Nahihiya pa raw kasi siyang kausapin ang kanyang ama. Kaya ang pinapupunta doon sa kanilang ship sa Argo ay si Absyrtus, na kanyang little brother. Still, nanggagalaiti pa rin itong si King Aietes. Pero naisip niya, okay, sige. Si Absyrtus muna ang kausapin mo. Dahil baka pag nagkausap tayo, Medea, baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Nang makasampa na itong si Absyrtus sa Argo, agad niyang tinanong si Medea. Sabi niya, ate, ano ba? Hindi na ikaw yung ate Medea na kilala ko. Ang laki ng pinagbago mo simula nang makilala mo si Jason. Hindi ka naman dating ganyan ah. Pwede ba, ibalik niyo na lang yung Golden Fleece kay Papa. Yun lang yung way para matigil na itong lahat ng ito. Sabi ni Medea, ibabalik ko ang Golden Fleece tapos ano? Sa tingin mo papayag si Papa na ipakasal ako kay Jason? Matapos ang lahat-lahat ng nangyari? Absyrtus, mahal na mahal ko na si Jason. Hindi ko na kayang mawala pa siya sa buhay ko. At sa tingin mo ba, Absyrtus, pinapunta kita rito para makipag-reconcile talaga? Naniwala ka ba? At agad-agad niyang inundayan ng saksak itong si Absyrtus. Sabi ni Absyrtus, ate, sorry. Nung mapatay nitong si Medea ang kanyang kapatid ay dinismember niya ang body ni Absyrtus. Pinagpira-pirason niya at iniscatter niya iyon sa karagatan. Scatter! Kilalang-kilala niya ang kanyang ama. Alam niya na sa pamamagitan noon ay hihinto ang kanyang ama para i-collect ang remains ni Absyrtus. At nangyari nga iyon. Dahil sa pagko-collect ni King Aietes ng mga remains, ng mga body parts nitong si Absyrtus, ay nag-slow down, na-delay ang kanilang paghahabol kina Jason at Medea. Itong si King Aietes, syempre sobra siyang naghihinagpis. Parang nagugulumihanan din siya ng ano bang nangyari sa pamilya ko, ganyan. At syempre, itong si King Aietes bilang ama ay kailangan niyang bigyan ng proper burial yung kanyang anak. Hindi man niya sila nahabol pero matindi-tinding curse ang binitawan niya. Isinumpa niya sina Jason at Medea. Sabi niya, mga gods and goddesses, kayo na ang bahala na maghigante. Ipaghiganti niyo naman ako sa kataksilang ginawa ni na Jason at Medea. Heto na nga. Nang makarating itong sina Jason at Medea sa Iolcus, agad-agad na pumunta itong si Jason sa kanyang tito Pelias. Sabi niya, Tito Pelias, narito na ang Golden Fleece na hinihingi mo sa akin. Nandito rin ako para kunin ang para sa akin. Ang trono ko as the rightful king of Iolcus. Tumawa ng malakas itong si King Pelias at sabi niya, uto-uto ka, Jason. Sa tingin mo ba ibibigay ko ang kahariang ito? Sa tingin mo ba isusurrender ko ang trono ko para sa'yo, hampas lupa? So inutusan itong si King Pelias ang kanyang mga soldiers para palayasin si Jason doon sa Iolcus. Pero syempre bago siya umalis, sabi niya, alam mo ba kung anong sakripisyo ang mga ginawa ko para lang makuha yung Golden Fleece na yan? Pero ang kanyang tito Pelias, walang pakialam, wapakels, nonchalant. One day, may isang estrangherong dumating doon sa palasyo ni King Pelias, doon sa Iolcus. Nagpakilala siyang isang sorcerer. Sabi ng sorcerer na iyon sa mga anak ni King Pelias, nabalitaan daw kasi niya na may sakit nga itong hari. At sabi ng mga anak ni King Pelias, siguro kasi tumatanda na talaga si Papa. At nagtanong pa sila, sabi nila, ikaw bilang isang sorcerer, may alam ka ba na way para bumata at bumalik yung energy, yung sigla ni Papa? Sabi ng sorcerer, of course. Pero kailangan yung sumunod sa instructions. Sabi ng mga anak ni King Pelias, okay, sure! Everything for Papa. Siyempre, mahal namin ang aming ama. Sabi ng sorcerer sa kanila, magkakaroon tayo ng rejuvenation ritual. Kailangan nyo lang talagang sumunod ng mabuting mabuti. Makinig kayo. Simple lang naman ang gagawin ninyo. I-dismember nyo lang ang body parts ng tatay ninyo. Nagawa ko na ito noon.
At sa rejuvenation ritual na iyon, babalik ang tatay ninyo na malakas, masigla, at batang-bata pa. So, na-excite yung mga anak ni King Pelias. Sabi niya, sige, gawin natin yan. So, agad nilang tinungo ang room nitong si King Pelias. At doon, gamit yung mga kung ano-anong gamit, ay pinagsusugbak nila ang kanilang ama. Inilagay nila sa isang lagayan ang mga dismembered body. At excited silang pumunta rito kay Sorcerer. At nung hinanap nila yung Sorcerer, wala na doon sa room. Siya pala ay isang bulastog. Dahil sa pagkamatay ni King Pelias, nalaman din naman nila kung sino ang may kagagawan. At ito nga ay si Medea na nagpanggap as a sorcerer. Pero sorcerer naman talaga siya. At nadamay na rin si Jason. Sa galit ng mga tao roon ay napilitan silang i-exile itong sina Jason at Medea hanggang sa nagtungo sila sa Corinth. O diba wala din siyang napala sa mga pinagagawa nila. Hindi rin niya nakuha ang trono sa Iolcus. Napalayas pa sila doon. O di eto na, nung nasa Corinth na sila, sinasabi na nagkaroon sila ng magandang buhay kasama ng kanilang dalawang anak na lalaki. Naging devoted and faithful itong si Medea kay Jason kahit na hindi siya nabigyan ni Jason ng wealth and power. Pero sabi niya, walang kasi yun, baby. Kasi ang mahalaga, kasama kita at itong mga anak natin. Masaya na ako dun, kontento na ako dun. Pero ang inaakala ni Medea na happily ever after nila ni Jason ay biglang nakat one day. Dahil nung nasa Corinth na sila ay muling nabuhay ang pagnanasa nitong si Jason na maging pinuno, na maging leader, na maging king, maging powerful and wealthy. Hindi pala siya nakontento sa buhay na meron sila ni Medea. Naghanap siya ng paraan para makasecure ng power, ng wealth and authority. Dito na niya nakilala si Glauce, ang anak ni King Creon ng Corinth. Si Glauce ang pinaniniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng maluwalhating buhay, magaang buhay. Para sa kanya, siya ang magiging daan para maisakatuparan ang lahat ng pangarap niya sa buhay. Naitatak niya sa kanyang utak na kahit anong mangyari ay kailangan kong pakasalan niyan si Glauce. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang asawa na si Medea at ng kanyang dalawang anak. Para sa kanya, mas importante ang power and wealth. Nang malaman ito ni Medea, what do you expect? Siyempre, labis ang kanyang lungkot, ang kanyang galit, ang kanyang paghihinagpis. Lalo na noong sinabi ni Jason na, kaya ko naman ginagawa to kasi para sa dalawang anak natin to. Isipin mo, kapag nagpakasal kami ni Glauce, somehow, magkakaroon sila ng noble lineage. Sabi ni Medea, paano naman yung sinakripisyo ko, Jason? Baliwala na lang ba iyon? Iniwan ko ang pamilya ko. Pinagtaksilan ko sila. Pumatay ako. Nilapastangan ko ang buong kaharian ng Colchis para lang sa'yo. Tapos ito? Ito ba ang igaganti mo sa akin, Jason? Sabi ni Jason, bakit, Medea? Sinabi ko ba na gawin mo ang lahat ng iyon para sa akin? Ikaw lang ang nag-isip niyan. Ikaw lang ang gumawa niyan. Ikaw lang ang may gusto niyan. Saka siya umalis, besh. Pero di ba nga sabi ko sa inyo, ang motto ni Medea ay, lintik na lang talaga ang walang ganti. Kaya naman, nagkahalo-halo na ang kanyang emotions. Galit siya, heartbroken siya, naghihinagpis siya, nalulungkot siya, ganyan. At nakaisip siya ng paraan para makapaghiganti rito kay Jason. Matindi-tindi. So ito na nga, ikinasal na ang dalawa, sina Glauce at Jason. After the wedding ay nag-unbox na sila ng mga gifts. At natuon ang pansin nitong si Glauce doon sa isang kakaibang gift, wedding gift. Sabi niya, ay, ang cutesy naman ito, buksan natin. Nung binuksan niya yon, nagulat siya kasi ang gift na iyon ay galing pala kay Medea. Sabi niya doon ay, best wishes sa inyo. Congratulations dahil ikinasal kayo. Sana ay maging masaya kayo. Kasi ako, masayang-masaya na ako para sa inyo at tanggap ko na kung ano man ang nangyari. Ganun. So sabi ni Glauce, oh, nakaka-touch naman. Like, sige, let's open the gift. So nung binuksan niya yung gift, tumambad sa harap niya ang isang damit o robe at isang coronet, yung maliit na corona, ganyan. Dahil nga naniwala siya na okay na sila ni Medea, ay agad-agad niyang isinuot yung damit, pati yung coronet. Nga lang, the moment na isinuot niya iyon, nag-activate yung sumpa, yung curse. Kasi yung palang dress at yung coronet ay cursed items. Yung damit, biglang dumikit dito sa katawan ni Glauce. Kahit anong pagpupumiglas niya, hindi niya matanggal kasi sobrang dikit na talaga. At yung corona, biglang umapoy.
So, nag-aapoy na ang lahat. At syempre, yung damit nakadikit na doon at hindi niya matanggal, nag-aapoy na itong si Glauky. Sa kagustuhan ni King Creon na may save ang kanyang anak, ay tumakbo siya para sana nga isalba yung kanyang anak. Pero hindi. Right there and then, pareha silang nasunog ng buhay. So namatay na itong sina King Creon at Glauky. Pero hindi pa doon nagtatapos ang paghihiganti nitong si Medea Girl. Sobrang galit niya talaga. Kaya naman, ang next victim niya ay ang kanilang mga anak. Gusto kasi niya na matanggal na ng tuluyan ang connection nila ni Jason. At sa tuwing nakikita niya ang kanyang dalawang anak, ay naaalala niya si Jason. Naisip rin naman niya na kapag pinatay niya yung dalawa nilang anak, labis na maghihinagpis itong si Jason. Kasi mahal na mahal niya yung kanyang dalawang anak. Mag-iiwan ito ng forever paghihinagpis kay Jason, sigurado yan. Nung mapatay na niya ang kanyang mga anak, ay bigla siyang natauhan. Sabi niya, wait lang, bakit ko ginawa yun? Tapos nagsisigaw na siya, nabuang na siya. Alam niya na kukuyugin siya ng mga tao sa Corinth kapag nalaman nila ang tungkol sa pagpatay na iyon. Hindi lang ni King Creon at ni Glauky, pati na rin yung dalawang bata na damay pa. And remember, itong si Medea ay apo ni Helios, the sun god. So lolo niya si Helios. Itong si Helios, he cares too much about his bloodline. Tinulungan niya pa rin itong si Medea. Nagpadala siya ng chariot na ang nagda-drive ay yung mga fire-breathing horses. At mula sa Corinth ay dinala naman siya sa Athens. Sa Athens naman ay tinanggap siya ni King Aegeus. Si King Aegeus at that time, hindi siya magkaanak. Hindi sila magkaanak ng kanyang asawa. Matagal na nilang hinihiling na magkaanak pero hindi talaga sila nabibiyayaan. Kaya sabi ni Medea, akong bahala sa inyo, ako na ang tutulong. Kaya tinanggap siya ni King Aegeus doon as the sorcerer. Soon after, ay nabuntis nga ang asawa ni King Aegeus. Nanganak, at ang bata ay pinangalanan nilang Theseus. Nakalaunan ay siyang papas lang sa Minotaur na half-bull, half-human. Nung ipinanganak itong si Theseus, binalaan itong si Medea, sina King Aegeus at Queen Aethra na ilayo ang bata doon sa Athens. Kasi nakikita daw niya sa prophecy na parang magiging bad influence itong si Theseus sa kaharian ng Athens. At ayon din daw sa kanyang vision, si Theseus ang magiging dahilan ng pagbagsak ng Athens. So sa takot ng dalawa, sinabihan itong si King Aegeus ang kanyang asawa ni si Queen Aethra na umalis na lang doon sa kaharian. Pero bago sila umalis ay nagbilin muna itong si King Aegeus na dapat ang magpapalaki kay Theseus ay ang kanyang lolo. Ang lolo ni Theseus na si Pythius na nasa city of Trozen. Binigyan pa muna ni Aegeus si baby Theseus ng sword and sandals. Pinabaunan niya. Pero syempre, ang prophecy ay gawa-gawa lang ni Medea. Kasi nung umalis na yung mag-ina, sabi niya, kawawa ka naman, King Aegeus. Wala ka nang kasama rito. Wala nang mag-aalaga sa'yo. Pero huwag kang mag-alala kasi naandito naman ako. Ako ang pupuno sa mga pagkukulang ng asawa mo na si Aethra. Dahil nga marupok itong si Aegeus, for the go, pinatulan niya si Medea. So naging sila. Kalaunan ay nalaman itong si Theseus ang kanyang true identity. Kaya naman bumalik siya sa Athens para makilala ang kanyang ama. Nung naando na siya sa kaharian, ay agad siyang nakilala ni Medea at sabi niya, ay, Shemay, naandito na, malaki na si Theseus at hindi siya pwedeng makilala ni King Aegeus. Kasi katapusan ko na kapag nagkakilala sila. Kaya umisip na naman siya ng plano. Lalasunin niya si Theseus. So habang hinihintay ni Theseus ang kanyang tatay, kasi never pa naman sila talagang nagkita, at for sure, hindi siya makikilala ni King Aegeus kasi hindi na nga sila nagkita right after na umalis sila sa Athens. So, habang naghihintay, heto naman si Medea sa timpla, at inoffer niya ito kay Theseus. Sabi niya, ito, magpalamig ka muna habang iniintay ang iyong father. Nung akmang iinumin na ni Theseus, ay siya namang pagdating nitong si King Aegeus. Sabi niya, sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sabi ni Theseus, ako to, si Theseus. Ako po yung anak ninyo. Nung makita nitong si King Aegeus, ang daladalang sword and sandals nitong si Theseus, ay saka lang niya na-recognize ang kanyang anak. So nagyakapan sila, ikaw pala yung anak ko. Tagal-tagal na kita hindi nakita. So, paano nila nalaman ang tungkol sa lason? Ito kasing kanilang servant, kinuha, niligpit yung mga naandun sa table na iyon. At nung papunta na siya sa kanilang kusina, ay ininom niya. Kaya nga, uhaw siya. Sabi niya, okay, this is my chance para makainuman lamang sa
sa inuman ng mga kings and queens. Nung ininom niya iyon, bumulagta siya. Doon nila nalaman, ay, may something yung inumin. At doon na rin nila nalaman ang tungkol sa lahat ng murder, lahat ng ginawang kalokohan, kabulastugan nitong si Medea. Sa sobrang galit nitong si King Aegeus, lalo na at naging next victim niya ay si Theseus na kanyang anak, ay pinalayas niya si Medea. Sabi niya, Medea, loko kang babae ka. Sinasabi na itong si Medea after Athens ay pumunta na sa Asia Minor at doon na niya ipinagpatuloy ang kanyang gawain sa mga next victims niya na kings. So ano na nga bang nangyari kay Jason? Sinasabi ng iba na wala na siyang naging ibang choice kundi harapin yung mga consequences sa mga pinagagawa niya sa buhay. Naiwan siyang walang wealth, walang power, walang kahit sino, walang kahit ano. Kaya naman, sa sobrang lungkot niya ay binalikan na lang niya ang Argo. Doon siya nanirahan. Nung makita niya ang Argo, na-realize niya na grabe. Sobrang wala ng kwenta, sobrang bulok na, worthless na. At sa paglalakad-lakad niya doon, ay nabagsakan di umano siya ng mga nabubulok na debris ng Argo. Yung mismong barko na nagdala sa kanya ng glory once upon a time. So how about King Aeetes? Ano nang nangyari sa kanya? So after niyang isumpa itong sina Jason at Medea, ay bumalik siya sa Colchis. Pero pagbalik niya doon ay powerless na siya. Pinatalsik na siya sa trono at pinatay ng mga tao sa Colchis dahil di umano hindi niya prinotektahan ang golden fleece na nagbibigay sa buong Colchis ng power and wealth. So ayun ang kanilang mga pinagsasapit, no? Grabe. Nakaka-stress ba?